Hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung Tama. tanong ko. Where is the independent foreign policy Tama. that is required by the Constitution? Where is it right now? Tama. Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Tama. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all Tama. countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, makikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Tama. Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad. Tama. As a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong Under the nanay? saya. Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand Tama. on your own Tama. and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. Tama. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. Tama. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan Tama. yung away. You always need to cultivate good relations Boom. with not just your neighbors, but the entire global community. Galing. Di, napangaralan tuloy kayo. Grabe mag-isip si VP Inday, no? Handang-handa na maging presidente. Tamang-tama yung kanyang sinabi, eh. 'Di ba? Enemy to none. Huwag mo dapat awayin at huwag ka magsimula ng away. And actually, mga lords, yung dinidiscuss ni VP Inday, madali lang maintindihan. Eto, abangan na naman natin. Abangan na naman natin ang response ni Auntie Claire. Kasi siya lang ang boba, eh, no? Siya ang boba na hindi makagets. Abangan natin, abangan natin. Yes, ma'am. Yesterday on the balance communications with your Secretary Claire Castro, Home and President Bongbong Marcos, saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks on the results or the final results. What is your response on that allegation that your family is siding with China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon,
makikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the next last two topics. Ma'am, may mga grupo na po sa kami ng posisyon. Kamo lang kayo ng mas pansa mo or pansa. So once and for all, is the office of functioning kayo po ba as Vice President ay nakakatawa mga pag-ibig or personal Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd like to lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne. Alam mo, nakaka-curious siya. May mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko Bobo kasi sila kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. We move on to other matters. Last three questions. So, Kung wala akong
daw sabi niya, despite the fact that you know, kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbes na gano'n na ginagawa natin, they're handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So, let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last two questions. Jen. Comment lang din po sa sinabi ni BBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga disease na floating siya po. And tiniyak niya po na hindi na makakalabas ulit yun sa market. And kanina rin, nasa event siya po sa Atlanta po mga comment po na Hindi ko lang, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino.